Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin ang buhay ng mga kurakot na nagpahirap sa buhay ng ating mga mamamayang Filipino dahil sa mga ghost flood control projects na sabi ng ating Pangulo, guni-guni lang. O ngayon, kapo nag-privilege speech, mga kababayan, si Ping Lacson. Ang sabi ni Ping, we need grid control. Matapos niya na-expose o kasabay ng kanyang pag-expose sa mga ghosts of standard flood control projects, ang sabi niya, ang Bulacan niya ang pinakang notorious. Pinamumugara ng mga sindikato, mga kababayan na magnanakaw sa kaban ng gobyerno. At ang sabi niya, pati kontraktor guni-guni. Binulgar niya kahapon yung ghost company behind ghost flood control deals. Ba't hindi po? Trinase ni Ping Lacson mamamagitan ng kanyang staff. Kung saan yung opisina ng isang kontraktor, ghost din po, hindi matagpuan yung opisina kung nasaan. Iba man ang nakita ng kanyang mga staff ang puntahan yung address. Parang yung sa multi-billion Janet Napolis scam, parehas po yung sistema. At pati yung mga project sa National Irrigation Administration, kinorner na rin ng mga public works contractor. Lacson reveals how crooks devour flood funds, leaving crumbs for the actual projects. Sabi ni Ping Lacson, 40% na lang ang napupunta sa actual projects. The rest sa kickback na po. 60-40, mga kababayan, yung 60% ng pondo, yun ang pinagati-atian ng mga magnanakaw sa gobyerno, mga politiko, mga taga-DPWH, siyempre yung kontraktor. In worse, may mga cases at hindi lang isa, dalawa, napakaraming cases ng ghost flood control projects tulad ng in-inspection sa Bulacan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya galit na galit yung ating Pangulo. 100% yung nakaw na. Ganon katindi. Kaya sabi ni Ping Lacson, when we are speaking in trillions of pesos, we can expect our streets in low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Pero kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang mga terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Pinangalanan niya, mga kababayan, ang isang congressman to flood control projects funded through insertions. Si Congressman Panaligan ng Negros Oriental, itinanggi niya na may kinalaman siya sa flood control project sa Mindoro Oriental. Sabi ni Panaligan, nakakalungkot na nadawit ako. Of course. Dawit nga. Yan si Ping, pakinggan natin, mga kababayan. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerteng napondohan. Isa pa sa pinagmamalaki ng mga pag-angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River upstream, Barangay San Jose, Nauhan, Oriental, Mindoro. Biglang depensa po si Congressman Panaligan. Hugas kamay siya. Ihuling-huli. Pa-interview agad, mga kababayan, kahapon, matapos idawit ang kanyang pangalan ni Ping Lacson. Ngayon, panoorin natin po ang full speech and expose ni Ping Lacson doon sa Senado. Ito yung mula mismo, mga kababayan, sa YouTube account ni Ping Lacson. President. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege.
to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters, but in depths. Their meanings we could not find in the dictionary. So, we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. We have a saying, a leaky roof today is a ruined home tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through on his striking rebuke and appeal to conscience with funding admonition, mahiya naman kayo. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established and launched the Sumbong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open source website. Not only does it open the public a direct line to the President to report anomalous flood control projects in their midst, but in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. For one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find shady, even ghost projects. Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Para sa ating mga kababayan, nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik, na suportado ng mga impormasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang contractors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno na sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales, kasama na ang mga kontratistang likod nito. Pangatlo, proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng Pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng 3 naipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng Matindi po. When in trillions of pesos, we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paggagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emo, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs
for actual project implementation. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Nais kong bigyan din na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control project sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extrang 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosob sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng district engineering office ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng district engineering office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunukin na lang ng contractor. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayong tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at masusing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, partikular ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon na ikutan at ibinunyag na ng Pangulo ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nang banggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panoorin po natin ang video. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact
same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kinumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the base of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang 2 linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noon lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Sa itsura ng structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang Candating. Pero kung babalikan natin 1 taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating section, Arayat. Kalaunan, nasira. Since then, it has become a cycle. Mr. President, we used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice, 91.8 million for phase 1 and 91.4 million for phase 2. Take note, 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024
or an overall increase of 815%. Aba, at nawili na ang funder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong contractor sa kandating Arayat, Pampanga noong 2023 at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct din, but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Edmarie bagged 274.8 billion pesos in taxpayers' money for the rehabilitation, repair of kandating na tila hindi nagsasawa sa kare-repair. Hindi siya ng Edmarie. How can this contractor, with a share of controversies, including being delisted as DHSUD builder in 2023, be trusted to rebuild its own consistently collapsing project, which has evidently come with great cost and loss to the government? Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating Arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo sa Hilagang Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin, na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. 2 items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagilian. Samantalang, ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abracadabra, sa naipasang 2024 General Appropriations Act, nagkaroon ng 10 items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa Nagilian. Sa kabuuan, ang 10 packages na ito ay umabot sa 967.4 million pesos. Halos 1 bilyong piso kumpara sa 2 tig 50 million labang sa 2024 NEP. Sa Bawang naman, 7 packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions, ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement, and perhaps to hold them responsible? This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside
many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro, one banner reads, Congressional Project, Construction of Flood Control Structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Aguila, Aksyon, Gobyerno at Inisyatibo sa Larangang Lehislatura. This project, awarded to Silver Wolves Construction Corporation again, is worth 95 million pesos. It is an ongoing project to be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This prompts us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call testimony against self-interest. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, Congressman Panaligan, 2023. yung pinakita ko sa inyo kanina. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerteng napondohan. Isa pa sa pinagmamalaki ng mga pag-angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River upstream, Barangay San Jose, Nauhan, Oriental, Mindoro. We took time to visit the project, Mr. President, which he referred to as a national project through congressional allocation. The project was awarded to Raymond Builders for 231 million pesos at hinugot pa rin ito sa unprogrammed funds. Dalawang projects na po ito ng Aguila na natuklasan naming mula sa unprogrammed funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What gives, Mr. President? Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Aguila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Aguila. Isa lamang po ito sa napakaraming banners at social media posts ng congressional insertions ng mga politiko na naglipana sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, ituloy na po natin ang diskusyon tungkol sa aming mga obserbasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Without taking anything away from the good but suffering people of this province on the legitimacy of their needs due to its high flood susceptibility, I want to speak of the billions of appropriations for flood control projects poured into this province in Luzon's eastern flank. Mr. President, when someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a price comes from the taxpayer's tab. In Oriental Mindoro, for example,
We wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. Sa pagsalo ng buhos ng pondo, nauna ang Nauhan. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55% of the province's 2025 flood control budget. Katumbas ito ng 10 bilyong piso para sa flood control projects ng bayan ng Nauhan pa lamang. Fair enough, given the coastal topography of the municipality, which includes its lowland plains and extensive river systems such as Mag-asawang Tubig, Nauhan, and its people badly need flood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last 3 years alone, amounting to approximately 19 billion pesos and nearly doubling each year, raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous flood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years of appropriations for these projects. True to form and with due diligence, I immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's claims. Mindful of political bumps we may encounter, my directives are clear. We must see no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro during the Habagat. Una sa aming listahan ang Barangay Mulawin. Sa 70 barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang Barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang sa Barangay Mulawin? Recent books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for 8 flood control projects, only 810 million pesos for 3 projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by Malacanang, save for the curious case of 2 projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in December 2025. Mr. President, sa buhos ng budget sa barangay na ito, inaasahan natin na may proteksyon na ang mga residente ng Mulawin mula sa baha dulot ng bagyo. Sa kasamaang palad, habagat pa lang at hindi pa man naitalang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinaggastusan ng 100 milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control. Matindi. Ito mismo ang parehong na gustong inspeksyonin sana ni Governor Dolor noong nakaraang Sabado lamang, kung saan napabalita ang pagharang sa kanya ng security personnel sapagkat ayon daw sa kontraktor ng proyekto, kinakailangan ng written approval mula sa DPWH bago makapasok ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang, napuntahan na rin po ng aking team ang di umano'y restricted area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero
sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunuhin at remedyohan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng Matindi po. DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuho na agad ang dike dahil sa nakaraang bagyong Krising, Dante at Emong. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inalaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 million at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top billing barangay, Barangay Tagumpay. Barangay Tagumpay, still in Nauhan, is another case of flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-barangay Tagumpay ang Tagumpay na layunin nitong maging ligtas sa mga pagbaha dahil sa halos 2.55 billion piso na pondong nilaan dito. Binubuo ito ng 10 proyekto sa paggawa ng road dike sa mag-asawang Tubig at Bukayaw River. Sa ulat ng gobernador na bineripika ng aking mga staff, ang mga bahagi ng bilyones na proyektong ito, 2 beses na pong nasira ngayong taon. Ang pinakamalala nitong nakaraang bagyong Emong. Sa mga larawan o video nakuha ng aming team, kapansin-pansin nga naman na imbes na graba, buhangin at simento, buhangin ang laman ng structure na ito. Kaya naman, ayon din sa mga residente, sa sandaling magkabukas, mabilis na pumapasok ang tubig at kinakain ang ilalim. Sa aming pag-iimbestiga, hindi rin daw di umano masusunod o nasusunod ang dapat na lalim ng pagbabaon ng mga sheet piles na magiging suporta ng buong road dike. Isa pa sa nakita namin, ang Barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng river dike. Sa aming pagsisiyasat, isa ang barangay na ito sa pinakamaraming buhos ng proyekto noong 2023 at 2024. Tumabo po ito ng 1.764 billion piso para sa construction road dike sa kahapaan na mag-asawang Tubig. Proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pang-8 sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Mr. President, sinuyod din namin ang ilang pang-barangay na binuhusan ng pondo, ngunit hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard, gumuho at hindi napanindigan ang pagiging flood control structure.
Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa Barangay Pinagsabangan 2, higit 228 milyong piso ang pondong nilaan, pero ang reklamo ng mga residente, putol-putol ang pagkagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa Barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang tike. Sa taong ito, 3 coastal road shore protection ang itinatayo na ang suma total ipapalo sa halos 693 milyong piso. Sa Barangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 million. Ngunit hindi pa man tapos ay nasira na ulit dahil sa habagat. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President, ipapakita namin ang mga lugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa Kalapit Barangay, sa Barangay Apitong, isa sa mga proyektong matyagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along Mag-asawang Tubig River, Sitio Dique, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro, na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa Sitio Dique. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila, mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Mr. President, distinguished colleagues, tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto. Una sa aming pinuntahan ang siyudad ng Malolos, kung saan kitang-kita ang labis na pagbaha sa kabila ng una ng napaulat na buhos ng pondo sa probinsya. Isa sa aming binisitang proyekto ng aking team sa Barangay Calero ay ang construction of riverbank protection na may kontratang nagkakahalaga ng 77 million pesos. Ang kontraktor nito, base sa record, ay Wawaw Builders at tag as completed as of October 2024. Gamit ang coordinates sa sumbong sa Pangulo website, madali naming natunton ang lokasyon ng proyekto. Inabutan po namin ang flood control structure na ayon sa mga residente ay sinimulang gawin ngayong taon, 2025 lamang. Ibig sabihin po, ang pondo nito ay nasa taong 2025, hindi 2024. Sigurado kami sapagkat iba ang contract ID nito base sa DPWH billboard na inyong nakikita sa screen. Kinumpirma din po ng mga residente na walang flood control project na ginawa sa lugar noong 2024. Ang malaking tanong,
Ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Babatnin upang hanapin ang riverbank protective structure na pinondohan noong 2024. Ito ay nagkakahalaga ng 77 million pesos ulit na nakuha naman ng Darcy and Ana Builders. Mayroong flood control project na kumpirmado rin sa mga online videos na nahanap namin. Ang siste, hindi po ito ginawa noong 2024. 2018 pa po, Mr. President. Pinondohan din ito noong 2021, 2023 at 2024. Ayon sa mga residente, ang huling pagsasaayos dito ay nangyari noong 2023 na substandard din ang pagkakagawa. So, kanino napunta ang inilagak na pondo sa ilalim ng 2024 national budget para sa proyekto na ito? Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Matindi. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Map, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Ghost din. Subalit, nang puntahan ng aking team ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Ana Builders sa dating nakakabit sa building. Maya-maya, ipapakita pa namin ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Ana Builders. Sinunod din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. Supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Ana Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Missing. Nasaan na nga ba? Ghost nga. Ewan ko, Matindi. Mr. President, dahil wala tayong makita. Pati contractor, Kahit ghost. ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Hello, Darcy. Ang Ana Hello, Garcia. and Hello, Ana, Garcia. nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Ana Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Missing din. Ghost. Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues.
Guni-guni lang kasi ang flood control structure or riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Lubog sa babo. Iba rin ang kaso Mga bahay. sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto 77.199 million pesos na naman. Pagdating ng aming team sa exact coordinate, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawa Project. Sa mismong lokasyon, kung saan dapat nakatayo ang Wawa Riverbank Protection, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang First Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawa Project at mukhang gusto pang pagtakpan ang Ghost Project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal nang may flood control. Wawaw ang binisita, First Star ang dinatnan. Wawaw ang hinanap, First Star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito tatapalan ang Ghost Project ng ibang proyekto. At ang masama, na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng Ghost Project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman ang nasabing proyekto. Sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw Project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Eh di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba at San Nicolas, First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinampupukpok sa pagbabaon ng mga seat files. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan First District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kapikulan
Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, we all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his fourth SONA last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng Batasang Pambansa, mahiya naman kayo. And rightly so, since he also said in the same SONA that he witnessed firsthand how the floodgates of corruption have swung wide open in many areas he personally inspected. He saw defective flood control projects, obviously built with substandard materials or not built at all, wasting hundreds of billions of pesos in taxpayers' money drifted away and down the drain. And all this, Mr. President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corruptly core politicians, DPWH officials, and contractors, conniving among themselves, unmindful of the lives lost and the properties destroyed, all for their lust for money. This humble representation just confirmed with sordid details what President Marcos announced in the launching of the Sumbong sa Pangulo website, which greatly helped us in tracking and monitoring the status of the non-existing but fully paid flood control projects. Mr. President, distinguished colleagues, we can do our part in leading the way under your leadership and the cooperation that each and every one of us in this august hall to set the example in good governance. We can start with an honest to goodness and fully transparent deliberation of the 2026 National Budget Measure that will truly represent the hopes and aspirations of our people for a better Philippines. Sa isang taon, wag naman sana nating marinig na mapagsabihan tayo na mga walang hiya kayo. Sa haba at lawak ng aming pagsisiyasat, may mga gustong magsalita at tumulong. District engineers na napipilitang ipa-implement ang mga binagsak na project sa kanilang distrito na hindi naman sila ang nagplano kaya hindi naisama sa National Expenditure Program. Subalit, dahil nagmula sa mga insertions ng mga tinaguriang funders sa Kongreso, mga contractors na kapit sa patalim dahil sa bulok na sistema ng talamak na lagayan, tali ang mga kamay dahil sa kanilang pakikisama na kasalalay ang kanilang hanap buhay. At higit sa lahat, mga taong bayan na nais ipaabot ang kanilang hinaing. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo? O habang mainit lamang ang issue na ito? When few good officials or regretful men are willing to speak truth to power, they must be heard. They must be seen. They must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is greed control. Thank you, Mr. President. Inubaran mga kababayan ni Ping Lacson yung mga walang hiya. So, ito po ang ating programa atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gustong mag-negosyo nito po at mag-try, message na lang po kayo sa amin. Laging natin tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.